Sabi ko sa kanya, te, huwag ka nang makipagsabayan sa kanya kasi hindi porket nauubos yung paninda mo is kumikita ka, di ba? Kasi mostly ginagawa lang niya yung pangbalik puhunan lang para lang sabihing bumebenta siya, para sabihing madaming bumibili sa kanya. Hello everyone, welcome back again to my channel. It's me, Gresha Vidiana, ang yung tindarang vlogger from Ligan City, Lana del Norte. Hello sa lahat ng aking mga subscribers. Baby, come here sa... Hello everyone. This is my son Dracos. Wala siyang pasok ngayon, half day lang. Pero kami naka-glasses. Half day siya ngayon. Ayun, so half day kasi yung anak ko ngayon. Well, anyway, chika time tayo. Naloko ako kay auntie. Ayan, yan siya. Oh, ayan. Kasi dito siya sa tindahan ko the other day. I think kahapon ata yun or nung isang araw pa. So, nagyayaw-yaw siya. Nagtatanong ko magkano daw yung aking magkano daw yung aking tawag ba dito? Cobra. Ayan. So, sabi ko sa kanya, yung cobra ko is 20 pesos. Sabi niya, doon daw sa kabila, yung katapat niya. Actually, na kami dito malapit lang din kasi yung tindahan ko dito sa kanila. Ano ba tawag doon? Dito yung tindahan ko. Tapos dyan, mga 20 meters. No, not 20 meters lang. Mga 10 meters away lang galing dito sa tindahan ko is tindahan ulit. Okay? Tindahan ulit ni Mami B at saka ni Auntie Rosa. Tapos, yun kay Auntie Marivic. So, si Auntie Marivic, pumunta siya dito sa akin. Nagtatanong kung magkano na yung cobra ko, bintahan ko. Sabi ko is 20 pesos. Yung cobra na. Yung binibenta kong cobra. Hindi naman talaga kami nag-increase kahit nag-increase na nung una kasi nga yung margin ko doon sa cobra is enough lang talaga na ma-provide yung mga expenses namin. So enough lang din talaga. Kasi sa panel kami kumukuha ng stocks ng cobra, hindi dito sa mga wholesaler. Paminsan-minsan lang kami kumukuha dito ng stock sa mga wholesaler pag wala talagang delivery every week, every Wednesday sa panel ng cobra sa tawag doon, Asia Brewery o yung ganon. Mga Vitamilk kasi magkasama kasi sila yan, Absolute Water, ganon. So sabi ko sa kanya, yung bintahan ko is 20 pesos sa isang bote ng cobra, any color, red, yellow or green, 20 pesos talaga. So ang sabi naman niya doon daw sa kay Mami B, ayan, is ang ang cobra is 16 pesos. Usually naman talaga dito sa amin, dito sa lugar talaga namin, kahit saang tindahan kahit sa mga wholesaler, pintahan talaga ng cobra pag retail is yung malamig na is 20 pesos. Ayan. Pero per case, yung bintahan nila dito sa per case, lalo-lalo na doon sa mga wholesaler, nagre-range talaga siya ng 310 to 320 pesos per case sa mga wholesaler. Pero doon sa panel na pinagkukunan ko is 295 per case. So, yun yung kuha ko sa panel. So, let's say for example, ganyan ikakalkyo ko, 295 yung aking bili per case, tapos divide natin ng 24 pieces. Yung kanyang puhunan is 12.29. So, yung bintahan ko is 20 pesos. So, meron akong 7.70. Ayan, sa isang bote. So, meron akong kita doon sa isang bote na 7.70 centavos. 7.70 times natin ng 24 pieces kasi 184.80 yung aking kita sa isang case. Okay? Ayan. So, yan yung aking bintahan. Pero, in fairness talagang nauubos yung aking cobra. Kasi sa isang linggo, yung cobra ko na mauubos is aabot siya ng 6 or 7 case sa isang linggo. Kasi once a week lang magdi-deliver yung panel ng cobra dito sa amin. So, i-times natin ng 6, lagyan natin ng 6 case. Ayan. So, meron akong 1,108 na kita sa 6 case na cobra sa isang linggo. Pero, ang reklamo ni ante,
kasi hindi sila kumukuha sa hindi sila kumukuha sa panel kasi yung panel namin dito is kasi kami nakakontrata, ano ba tawag doon? Hindi naman siya consignment, hindi na naman siya terms kasi cash to cash basis, COD, cash on delivery yung aming order sa panel. Pag kami nag-order every week. Ewan ko ba kung kasi pa konti-konti lang naman kasi yung kinuha nila, minsan isang case, dalawang case, tatlong case, ganyan. So siguro hindi nila kaya mag-provide ng aabot ng 5 case sa isang linggo. So doon sila kukuha or bibili sa mga wholesaler. So sa mga wholesaler kasi is 310. Let's say 310 lang yung bintahan nila per case. Tapos i-divide natin ng 24, 12 pesos and 90 centavos, 91, ayan. Tapos i-less natin ng 16 pesos kasi bintahan ni Mami B is 16 lang per bottle yung Cobra. Ayan So meron lang siyang 3 pesos nakita per bottle. Tapos ang reklamo naman ni Auntie Marivic, sobrang mura daw. Ang sabi ko sa kanya, yung amin nga, may kuha namin sa per case is 295 lang, 20 pesos nga yung benta namin. Kasi kahit saan ka talaga bibili dito sa lugar namin, pag Cobra na malamig na, is 20 pesos talaga yon. Ayan. So, doon sa kay Mami B, 16 pesos lang. Ewan ko sa kanya kasi, based on my observation, hindi naman siya kumukuha sa panel. Lang siya na, nagpapadeliver lang siya ng mga, kumukuha lang din siya dito sa mga wholesaler na dito sa lugar namin. Hindi siya kumukuha sa panel kasi yung sa panel is talaga tawag doon, diferensya talaga siya ng presyo. 295 sa panel kuha namin, tapos dito sa mga wholesaler nagre-range siya ng 310 to 320 yung kanyang presyo. Sabi ko sa kanya, huwag ka nang makipagsabayan sa kanya kasi hindi porket nauubos yung paninda mo is kumikita ka, di ba? Kasi mostly ginagawa lang niya yung pangbalik puhunan lang para lang sabihing bumebenta siya, para sabihing madaming bumibili sa kanya. O kasi pag nagtitinda tayo, marami tayong i-consider. Hindi lang yung transportation, pati na din sa labor kasi nga hindi mo naman kayang buhatin lahat ng mga case na yan, 'di ba? So nagbibigay ka din ng suhol doon. Ayan sa pambayad pa ng transportation kasi kung wala kang car, tulad namin wala kaming car, so kailangan namin mamasahe, ganon. So isa yun sa mga i-consider natin doon sa ating sa kita natin or sa ipapatong nating presyo doon sa ating paninda. At saka yung Cobra is gumagamit niya ng kuryente. Magkano ba yung kuryente nyo? Mahal kaya, di ba? So dapat talaga is isipin natin na pag nagtitinda tayo, yung presyo na i-put up or ilalagay natin doon sa ating paninda, dapat i-consider natin lahat ng pwedeng may expenses dito sa tindahan natin para makakover niya yung ating mga bayarin. Ang nangyari kasi is parang 3 pesos, gumagamit pa siya ng pamasahe, tapos labor, tapos kuryente. Para sa akin, hindi enough yun. My God. Siguro kung sobrang bilis or sobrang mabili talaga, iwan ko na lang pero hindi enough yun kasi gumagamit ka ng kuryente. Kasi para sa akin kasi, pag once yung binibenta kong produkto is gumagamit siya ng kuryente, dapat yung margin na ilalagay ko doon is 5 pesos up. Para naman is makover niya yung bayarin ko sa kuryente at saka doon sa sa labor at saka sa pamasahe. Yun. So dapat 5 pesos up sa mga produkto na gumagamit ng kuryente. Yun yung akin yun yung aking rules dito sa aking pagtitinda dito sa aking tindahan. Well, effective naman siya kasi alam niyo naman hanggang magti 3 years na tayo this coming December 18 is nakasurvive pa rin tayo sa pagtitinda, di ba? Although ang dami nang pagsubok na pagdaanan ayan, halos mabuwang-buwang na tayo dito sa kakaisip ng ating sa dating negosyo, pero laban pa rin ayan, so sabi ko sa kanya, huwag kang makipagkompetensya. Kung ano yung ipipresyo mo, so yun yung basihan mo. Huwag kang gagaya sa kanya kasi iba-iba tayo. Ang tao kasi pag
hindi naman talaga natin hindi natin ba tawag doon, hindi natin makokontrol yung tao na bibili sa atin or bibili sa kanya, kasi ang tao pag gustong bibili sa tindahan mo, talagang bibili yan kahit magkaiba yung presyo nyo. So hindi porket nauubos yung paninda is kumikita na, diba? So ayan guys, tamang presyo lang, no? Yung presyohan natin is tama lang, hindi masyadong mura, hindi naman masyadong mahal. Ayan. So guys, na-share ko lang din naman sa inyo. Remember, negosyante tayo. So kailangan natin kumita, hindi yung palugi, di ba? And na-share ko lang din naman sa inyo guys, lalo-lalo diyan sa mga viewers ko na mga kasari din, mga katindera at katindero. Ayan. So nagtitinda tayo para kumita, hindi para malugi. Ayan. Okay, that's it. Thank you so much for watching guys. I'll see you in my next video. God bless. Happy selling and gracias everyone. Bye!